Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Joe po ito, nagbabalik ng karaoke, pananampalataya at katotohanan. Bagamat hindi ako kakanta ngayon, ay mag-share ako at nasa buwan na tayo ng Bear. At malapit na yung November din. Dito kasi yung celebration dito na big deal sa US ay yung Thanksgiving Day. Yun ang ano ron. Mamimiss ko yung Thanksgiving Day kasi magbabakasyon ako sa Philippines sa November. Pero hindi ako magpapaabot ng New Year kasi too much na sa akin yung more than a month. I need to work and do something then. Yun, ang huling punta ko o huling dalo ko sa Philippines ay year 2010. After na matapos ako, kasi twice deployment yun sa Iraq. After na matapos ako, ilang linggo lang, bumili ako ng ticket, nag-fly ako sa Philippines noon, 2010. Ang ano yun mga parting October din, ganun. October yan. Pero hindi ako nagpaabot ng December kasi busy na masyado mga tao ron. At hindi lang yun, siyempre, marami ng pagbabago sigurado sa Philippines. At gusto ko lang malaman kung nagbago yung pamumuhay ng mga tao o gobyerno. Kasi matagal na akong nawala ron. Muli, ito si Brother Joe. Ako'y nagbo-broadcast dito sa North America, sa United States, dito sa West Coast. Meron akong gustong i-share sa inyo na message. Kasi ngayon, dahil sa mga nangyayari, especially sa war, gera, yung mga ganyan, marami nagkakaroon ng kanya-kanyang explanation about the last days. Tanong na iba, are we living the last days? Ganito rin yung tanong ng mga sinaunang Christian noon. Nung sila pinapersecute ng Roman Empire, ng mga Roman soldiers, ni Emperor Nero at yung mga succeeding emperors din, pinapersecute sila, para sa kanila ay last days na yon. Pero ano ba talaga yung last days sa atin, sa panahon natin? At anong mga palatandaan? Unang-una, walang makakaalam ng second coming ng Panginoon. Pero yung palatandaan, nandun. Kumbaga sa hindi nyo maaaktuhan ang isang magnanakaw sa hating gabi, maliban na lamang na magbantay kayo at mag-watch. About, doing some watch. Naging rin ako sa trabaho ko dati. Doon kami sa tower guard. Yung tower guard kami, mga sniper kami. May mga may long rifle din ako. At saka sidearms din. Tsaka shotgun. Kompleto. Pag-aakit kami ron. Pag inakyat namin yung tower, ang taas siguro mga umaabot ng 150 feet. Ang daming steps nun. So mataas. So, inaabot minsan kami ng 20 minutes. Kasi nga, ang lilit ng steps nun. Pag nahulog ka ron, balibuto mo, patay ka ron. Buhat ko pa yung mga bala ko, tsaka may bag, nandoon yung tubig, tsaka yung radio ko. Tinitingnan namin yung perimeter din, yan. Nandoon ako sa taas. So mataas yung, pinakamataas yung, umaabot ng alam yung poste ng Meralco, yung pinakamatataas, yung mga may malalaking cable na. Halos ganon katataas. Kaya kita mo yung Kaya sabi nga namin pag kami nagkaroon ng engagement na nagkabarilan, dadapa lang ako ron kasi hindi na ako makikita. Makikita ko sila. So ganon yun. So nakikita ko yung paligid kasi nasa taas ako. Napipredict ko yung movement kasi nagbantay rin kami. Halos lahat kami. Nire-reshuffle kami. Hindi lang kami convoy, natapos na yung pagko-convoy ko. Buti hindi kami nagkaroon ng explosion. Sa bandang hulihan lang yon yung IED.
Pagkatapos, doon na kami, nagman kami ng ng mga yung mga front gates, yan, binantayan namin yung lahat. Halos lahat. Regarding kung anong rank mo, ang hindi lang nagpupunta roon, pumupunta rin yung mga tinatawag na skipper or yung mga tinatawag na mga lieutenant na pupunta rin doon. Minsan nga tatayo-tayo rin sila. Hindi naman sila tulad ng ibang tao siguro na akala mo kung magmando. Hindi, doon wala. Because we know what we're doing and He let us do our job. We have to finish the job. Ganun lang. So doon, kapag ang mga tao gumagalaw sa mga visitors, sa mga kulungan, napipredict ko kung sino ang pwedeng maging violent doon o kung sino ang maaaring kumukuha lang ng information. Meron na akong inano dyan, pinahuli. Sabi ko sa interpreter, sumisilip siya, minememorize niya yung daanan, karsada, hulihin mo yan, sabi kong ganun. Ang tawag sa amin doon, lahat kami sergeant. Yes, sergeant. Kaya, ayun ang katawagan kasi doon. Doon yung mga yun, huhulihin na kaagad yun. Kapag hindi ako kontento, merong nang kumakapkap sa mga pumapasok, hindi ako kontento, kakapkapan ko yun, igaganon ko sa yun, yung ulo niya, yung niya, tapos kakapkapan ko. Lahat. So, isa yun. Ngayon, kapag hindi tayo nagbantay, sa pagdating ng Panginoon, hindi nyo mape-predict, hindi nyo matatansya kung kailan siya darating. Kasi, instead, you're above. Nandun kasi tinatawag na tower guard. Nasa below ka. Mas gusto mo dun sa lumalakad ka kasama ng mga makasalanan. Kasama nila na hindi mo makikita what's up ahead dun sa era natin ngayon. Ang ibig sabihin, yung pinaka-tower guard natin ay yung ating tinatawag na spiritual life. We should be above among everyone o everybody else na kumakalat sa mundo. So alam natin, mataas ang ating pananampalataya, mataas ang ating spiritual instinct sa Panginoon. Kasi kung wala tayo noon, tayo yung nasa ilalim, tayo yung pinapanood ng mga angels sa langit at ng Panginoon na lumalakad-lakad kasama nila ng mga makasalan. Hindi natin makikita what's going on sa mga tao na yun. Di ba para makita natin yung hinahanap natin, kinakailangan umakyat ka sa mataas na lugar, di ba? Halimbawa, may padating na tsunami, tidal wave. Hindi nyo makikita yan kapag nandun kayo sa baba. Kasi makikita nyo lang yung tubig, nagre-recede. Nagiging kagad, nagiging, ang tawag ron na nawawala. Tapos nakikita nyo na lang yung seashore. Wala nang tubig. Sign yun na merong tsunami na darating. Pero kung ikaw ay nasa taas, makikita mo, kita mo na kagad yung tidal wave, no, malaking tidal wave padating. Parang yung sa Japan na tumamang tsunami. Nandun kami sa isang training namin sa parting papuntang LA. Hindi ko nasasabihin yung kampo. Hindi ko nasasabihin. Nandun kami kasi nakikita namin yung nasa malapit sa dagat. US Marine camp yun. Marine Camp, USMC. Nandun kami. Pagkatapos dahil kami wala na masyadong ginagawa, nakaganon lang kami. Kaupo, sabi namin, what the heck? Ano yung nangyari? Ano yung nakikita nating merong malaking waves, biglang tumamang ganon. Yung pala, ayun na yung tsunami na nangyari noon. Yung sa Japan, di ba, nasira. Nakarating pala ng coastal ng California. Malapit sa base namin doon. So, nakita namin. Malayo pa lang nakita na namin. In-alert kagad. Alam niyo kung bakit in-alert kami kagad? Doon pa lang sa Hawaii, meron na kagad na communication na may padating na lahat kami ay nag-alert kami. So, ganun din yun. Bakit ina-alerto tayo ng Panginoon? Sa biblical
patterns na nangyayari. Kasi, whether we like it or not, this world will gonna come to an end. Whether ang world na ito ay 4.2 billion years old, sabi ng iba, it's just like 6,000 years old. I don't care. But ang alam ko ay, ang world na ito is just a temporary. It's just isang parang training ground natin. Hindi magtatagal. Sapagkat God promised na magkakaroon ng new heaven and new earth. Dito sa Genesis chapter 15 verse 1, hanggang sa verse 1 hanggang 18 at sa may 21 also. Kung babasahin natin to, ay dito yung nagsimula na magkaroon ng tinatawag na covenant ang Diyos. Hindi siya nakikipag-covenant, nakipagtipan. Parang ano yan magkasintahan. Yung babae at lalaki, nagkaroon na sila ng pagtitipan o yung tinatawag na covenant. Sasabihin, I promise, ikaw ang magiging future wife ko. Sabi naman ng babae, I promise, ikaw ang magiging future husband ko. So, they're working together para ma-attain nila yon. Magkaaral sila mabuti, magtatrabaho. Ngayon, magpaplano na sila magkaroon ng pamilya. Ganun yun. Sa Diyos, dahil ang Diyos ay siyang may lalang ng lahat ng bagay, He created all things. Nakita ng Diyos na kailangan yung mga descendants ni Abraham ay merong tamang pagkakalagyan, tamang place para sa kanila. And God made a covenant. Nagkaroon sila ng covenant ni Abraham. Ni Abraham, nag-covenant sila, nag-usap. Sabi ng verse 18 sa Genesis chapter 15, sa verse 18, on that same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your descendants, I have given this land. They call it Levant. From the river of Egypt, which is Upper Nile, to the great river, the river Euphrates, o Euphrates, yung Iraq. Sa verse 19, the land of the Kenites, Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Yun ang mamanahin. Yung present, tandaan nyo, look at me, yung present Palestine o Israel ngayon is just a small portion. It wasn't the original plan. No, hindi yun. Ang plano ng Diyos, eto, binigay kay Abraham. Pinangako niya na makukuha ng descendants niya to. Itong malaking portion ng lupa. Mula sa Nile River, Egypt, pababa, down south, doon sa Mount Sinai, yung kung saan sila lumakad. Tandaan ninyo, sinabi ng Diyos kay Abraham, anumang maapakan ng inyong mga paa, ng iyong mga paa ay magiging sayo. At yung mga descendants niya, anumang maapakan ng mga paa nila ay magiging kanila. Di ba naging 400 years silang slave doon sa Egypt? Yung Goshen, sa may Nile River, ibig sabihin, yun na mismo yung boundary nun. Nung naglakad na sila sa Mount Sinai, kanila rin yun. Lahat ng maapakan ng Israelites nung panahon na yon. Sabi ng Biblia, tumawid sila sa Arabia, sa Saudi Arabia. Kanila rin yun. Pagkatapos bumalik ulit sila. Di ba yung 40 years in the wilderness, naligaw sila ng naligaw kasi merong mga sumuway, matigas ang ulo nila. Pinasasalakay na nga yung Kanaan o yung Canaan na ngayon ay modern Palestine o Israel. Eh sabi ng ibang mga spy, naku, hindi natin kaya mga tao ron. Ang lalaki. Para lang tayo mga grasshopper. Which is true. Kasi tandaan niyo sa Genesis chapter 6, di ba? Dumating yung mga fallen angels. Nilahian nila yung mga babae, yung mga tao. Gusto nila i-contaminate
yung mga tao, yung mga anak nila ay gustong maging katulad nilang mga evil sapagkat ayaw nila na bababa yung Savior. Kaya gusto nila, para hindi mo baba ang Savior, anakan yung lahat ng kababaihan. Ay hindi naman lahat na anakan. Sapagkat yung iba, mga nakapagtago, yung mga nasa bloodlines ni Shem, ni Noah, na mga righteous. So makikita natin doon, yung mga giants na nandun, after ng flood, meron pa rin giants, di ba? Bakit nangyari yon? Bakit meron pa rin? Tandaan nyo. Alam nyo ba yung mga dinefect ng mga ancient Mesopotamian, yung mga sa Iraq? Yung Anunnaki? Mga giants yon. Saan nanggaling sila? Sa isang tinatawag na constellation, star constellation. Bumaba doon. Pagkatapos, yung ibang mga giants ay muling nagkaroon ng interbreeding doon sa mga kababaihan. Kaya may mga giants pa rin. Nung sina Moses na at saka sina Joshua, nung panahon nila, sasalakayin na nila yung Kanaan, yung mga Amorites, mga giants yung mga Rephaim. Mga giants sila, lahi, mix. Kaya yung iba nagsasabi na, totoo kaya may giant. Kaya nga ito eh. Natakot sila, nakakita nila, kalalaki. Which is true, may giants. Alam niyo sa Afghanistan, meron isang kuweba doon. Hindi nga malaman kung yung mga sundalo doon eh, nag-hallucinate lang eh. Nakakita sila ng napakalaking tao. Looks like human, pero giant. Pumasok sa kuweba doon. Pumasok sa kuweba, ang laki eh. Umaabot ng mga 9 feet ang taas. Pumasok sa kuweba, pinagbabaril nila. Tapos inagisa ng mga granada, hindi nila kung ano. Pagkatapos nun, kung ano yung itapon nila. Hindi na nila sinabi kung ano yung binaril nila. Ang alam na nila na may mga pinagbabaril sila ron. At hindi lang yon. Alam mo yung mga Hopi Indian dito sa mga Native Americans? Hindi lang sila, pati yung mga unang dating na mga Native Americans dito sa Amerika, dinipict nila na merong mga malalaking tao na una pa sa kanila. Ang kulay ng mga balat nila ay mapupula. Red hair din. Tapos ang ini-snatch yung mga hinahuhuli nila, yung mga bison, mga buffalo, kinukuha, ninanakawan sila, tapos kinukuha yung mga Native American din, tapos kinakanibalize. Sa kuweba din. Ang ginawa nila, natsyempohan nila, sinunog nila yung kuweba, nilagyan nila ng mga bato ng mga Native Americans talaga. Ang lalaking tao na mga red hair din, red skin, at hindi nila masabi na tao yun. So bakit merong ganun pa? Kasi nga, ang Earth ay tulad ito ng launching pad. Kung meron mang mga nilalang sa iba't ibang panig ng galaxy universe na napapadaan, I'm gonna tell you, they were fallen angels. Kasi sila yung sinabi ni Enoch, sa Book of Enoch, na yung mga watchers ay yung mga dating angels. Sila yung mga fallen angels na nasa himpapawid, dumarating. Kung may makita man kayong UFO, spaceship o spacecraft, what if, sabi nila, ano kaya to, mga advance kaya to? It's still in the Bible. It dinipict as fallen angels. Sometimes, merong mga angels na nasa wheels, tinatawag wheels in the sky. So marami pang dapat malaman ng mga tao. Kasi yung mga unang tao na nakakita nito, they were not scientists. They were just plain humans na nakita nila na may dumarating. At hindi lang yon, maging si Christopher Columbus, nung mga, is that 1490? Nakita niya na merong mga submersible object biglang lumitaw. At ang bilis ng andar. Alam niyo, totoo yan. Dito sa California, hanggang papuntang Nevada, hanggang papunta dun, diretso sa tinatawag na
yung Washington, Oregon, Washington. Ang tawag rito ho yan ay UFO Alley. UFO Alley. May mga nakikita sila. At yung nag-crash na UFO doon sa New Mexico ay, which is true, nangyari talaga. May nakita sila mga dead bodies, parang humanoids, at inilibing ng mga farmers. Saka dumating yung mga yung mga military pero nailibing na nila. At yung mga naglibing, nagtaguan na kasi nga baka sila yung damputin nung mga panahon na yun. Makikita nyo. At yung lieutenant din na nakita niya yung mga patay na mga aliens na sinasabi niya, si Lieutenant Philip Corso, nakita niya, pinabuksan. So nakuha rin nila yung may machine, nire-reverse engineer at yung fiber optics, doon nila nakuha sa bumagsak na craft. Ngayon, ito ba may kinalaman sa Bible? Yeah, meron. May kinalaman ito. Sapagkat makikita natin, pag sinabing fallen angels, hindi nangangahulugan na ito'y merong pakpak lang. Although may mga bansa o ibang tao na mga thousands of years ago na dinipict nila, tulad sa Japan, tulad sa Afghanistan, India, North America, Europe, yung dinipict nila tao na merong wings sa likod. Sapagkat merong fallen angels after the flood, nagdatingan pa rin sila. Anong pagkakaiba na nun? Ang mga tao ay handa na, alam na nila na they were fallen angels. So makita natin dito sa binasa ko sa Genesis 15, ang Diyos nakipag-covenant na kay Abraham. Ang sinabi niya, yung lupa ng descendants mo na ipamamana ko sa inyo, hanggang Egypt pala. Mula dun sa, kung alam niyo yung mapa ng Egypt, Nile River, kanila yon. Mount Sinai, kanila yon. Papuntang Saudi Arabia. Pagkatapos, kung dediretso kayo doon sa desert yun, dun yung tinatawag na Euphrates River. Hanggang kanila yon. Hanggang sa itaas ng Iraq, ay yung pala pinamana kay Abraham. Kasi nanggaling si Abraham sa Ur of the Chaldees, Mesopotamia yon. Pinakuha rin sa kanya yon. Kanya rin yon. Kasi nilakaran ni Abraham yung lugar na yon. Anumang nilakaran ni Abraham at ng mga anak niya at ng mga descendants niya ay magiging kanila. That's the Bible says. Maging doon sa Armenia, sa Mount Ararat, na kung saan doon nag-rest yung barko ni Noah, yung arko ni Noah, hanggang doon sa tinatawag na Turkey, yung kalahati ng Turkey o almost kalahati ng Turkey, hanggang sa Syria, hanggang sa Lebanon, now Palestine, Israel, yun talaga ang mana ni Abraham. Levant ang tawag ron. Bakit hindi nila nakuha yun? Sa pagsuway nga eh. Habang sumusuway ang Israel sa Diyos, lumiliit ng lumiliit yung tsansa nila na makarating sila sa tinatawag na first and true promised land. Dahil yung sa tunay na promised land na yon, na sinabi kay Abraham, yung pinakasentro nun, yung Jerusalem, at nandun yung Mount of Olives. Ikalawa, God established His everlasting covenant with Abraham and his descendants. Genesis chapter 17 verse 7. Whether they like it or not, Israel will exist as God's promise generation na siyang magiging pinuno ng buong sanlibutan ng earth. Kaya nga tinawag silang chosen generation. Chosen.
Kaya ang sabi sa descendants mo, ay mamanahin nila ang mga lupa na to. Yung binanggit ng Diyos, yung tunay na promised land. Yung promised land ngayon na sinasabing Jerusalem, that's second, ano na yun eh. Naging second opinion na lang nila yon. Ang tawag talaga doon sa Jerusalem noon ay Jebus o Jerusalem. Pero that's not the promised land. Hindi yun ang promised land. Yung Israel ngayon, promised land, pero it was a part of the real big promised land, na big plan ng Diyos sa kanila. Dahil sumusuway sila, lumiliit yung kanilang territories. Ngayon, marirecover ba ng Israel yun? Ng mga modern Israeli ngayon? Let's say na kaya nag-i-exist ang Israel ngayon, it's because of God. And because God are using who? United States, Great Britain, France, yung mga bansa na to. And when the time comes, ang sabi ng Biblia, even the US, France and UK or Great Britain, they won't gonna support anymore Israel in the last days. Alam niyo kung bakit? Because the Antichrist will going to rule over the world. At pag sinabi ng Antichrist, don't support Israel anymore. Ang US, France, UK, hindi nila susuportahan ang Israel. That's gonna be the dark period of their country as a country na nag-exist nung after World War II. Dito nilagay ni Abraham yung covenant na yon sa kanyang mga descendants. Ipinangaral niya sa kanyang mga anak. Nung naging anak niya si Isaac, at then naging anak ni Isaac si Jacob, at si Jacob yung kanyang mga children, 12. Ipinangaral nila. Subalit, sabi rito, 400 years silang magiging slave. Yung covenant ng Diyos kay Abraham ay ipinakita ng Diyos yung future. Ito yung tunay na tinatawag na prediction. Marami nagpe-predict ng mga Bible teacher o preacher. Yung prediction nila, it's not actually prediction. It was just yung aftermath ng scientific discoveries. The true prediction is this. Walang nakakalam, even ang mga scientific world. Hindi nila alam. God established His everlasting covenant with Abraham and his descendants. Ikatlo, God signed of covenant. Di ba pagka pipirma kayo ng covenant, ng papeles, you have to sign. God signed. Nag-sign pati si Abraham sa covenant. Nung panahon ng mga Kastila sa atin, anong covenant ang pinagkasunduan ng mga sinaunang Pilipino doon sa mga kay Magellan? Blood Compact, di ba? Hiniwa ni sino ba yung leader noon sa Philippines? Marami kasing mga lakandula nung panahon na yun eh. Hiniwa niya yung dugo niya, hiniwa rin ni Magellan. Tapos pinagtapat nila, hindi pa uso ng AIDS. Wala pang AIDS noon, tsaka mga hepatitis. Ganon. Pagkatapos yung hindi pa nakontento, hiniwa pa, pinatulo dun sa wine, sa alak, sa tuba. Tuba yun eh, yung sa atin. Tapos uminom sila. Eh, sinaunang Pilipino, yung ganon talagang inuman, yung ikokros yung kamay. That was the sign of the covenant. Na
na Magellan, nakuha niya yung trust nung raha na yon. I just forgot the name. Matagal na yon. So, nakalimutan ko na. Elementary pa yon. Nakuha niya yung trust na Magellan can come back. And Magellan changed their religion. Yung mga native Filipinos. So, ayun ang sign. But here in the Bible, kay Abraham, what's the sign? Ang binigay ng Diyos. God's sign of covenant ay circumcision. What is circumcision? Kinakat yung foreskin ng bata o ng lalaki. Sapagkat kung hindi circumcised, is considered what? Gentile. Kaya yung mga, lagi yung sinasabi, yung mga bata na umalis ng Pilipinas, bata pa lang sanggol pa lang, pagdating sa Amerika, uncircumcised. Maliban na lang kung patutuli nila, o tuli ang tawag ron, at magbabayad sila. So mostly ganon. Nagiging ganon na sila. Subalit tayo ng mga lumaki sa Pilipinas, di ba? Hindi natin alam ano yung circumcision eh. Basta sa atin, kaya ko yan, matapang ako. Parang ako noon. Bata pa lang, sige, tuli ko tuli. Maraming halos nagpatuli, lahat kami nakapalda na pagkatapos noon. So hindi namin alam anong significance nito. Kahit ako noon eh. Anong significance nito? Yung pala, yung mga ninuno natin, they were from Islamic religion before. And then they're practicing that too. Dumating si Magellan, they're practicing that too. So, makikita natin na anong significance nito? We don't know. Pero meron pala. Sa bansang Israel, sa mga anak ni Abraham, kay Abraham mismo, at sa mga anak niya, ang tinatawag na circumcision, sa verse 10, ang sabi ng Genesis, chapter 17, every male child among you shall be circumcised. Lahat ng mga bata, lahat ng mga lalaki, kahit mga bata. Bakit ka mo? It's gonna be the proof na ang Jewish people o ang mga Israelites ay nag-exist at nag-exist. Nang si Moses ay pinaanod doon sa ilog doon sa Egypt at nakita siya ng anak ng Pharaoh, pinalaki siya. Anong sabi? Anak ito ng isang Hebreo. Bakit? Nakita niya natuli si Moses na circumcised. Yun ang proof na ang history ng mga Israelites, Hebrew people ay totoo. Dahil sa circumcision. Until now. Saan itatanong ng mga tao? Saan nagsimula ang circumcision? And then they going back to the Bible, Old Testament. Circumcision is like a proof that God exists, Moses exists, even Abraham exists, and the Jewish people. Doon ka ituturo. Sapagkat sila lang o ang Diyos lang ang nagsabi nito kay Abraham at as sign na ang covenant, nagkaroon sila ng covenant through circumcision. Sila lang ang meron nun. Mga anak ni Abraham. Maging si Ishmael na pinagmulan ng mga Arabo ay sinircumcise. Pati yung mga workers ni Abraham sinircumcise. Anong kahulugan nito? Pag nakalimutan ng mga tao yung covenant ng Diyos, there is a circumcision that was the sign of the covenant. Meaning,
yung lalaki na yon ay part siya ng covenant na sinabi kay Abraham if he was circumcised. Subalit meron tinatawag na yung spiritual circumcision. Ang sabi dito sa Romans chapter 2 verse 25, for circumcision is indeed profitable if you keep the law. But if you are a lawbreaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. If you don't follow the law, you are a lawbreaker. Kahit ipagmalaki mo na ikaw ay circumcised, you Jewish people, you practicing Jew, tulad ng mga Pariseo, panahon ng Panginoon, nagpa-practice sila ng religion nila, pero they're breaking the law too. So their circumcision is like nothing. Romans chapter 2 verse 29, but he is a Jew, spiritual Jew. Yung ibig sabihin ng tunay na Jew o Hudyo. Who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from man, but from God. Yung tunay na circumcision na pala, according sa New Testament kay Apostle Paul, ay yung circumcision ng heart. When we hear the gospel of the Lord, nagkakaroon tayo ng, yung puso natin nasasaktan. Yung puso natin nasusugatan, nasasaktan ng Word of God, that's the circumcision of the heart. Ito ang tunay. Yung circumcision ng mga Hudyo, ng panahon ni Abraham para sa covenant, just like outward appearance lamang yon, ang tunay pala ay yung circumcision, pagtutuli ng puso natin. Babae at lalaki, ito ang tunay na pinapaabot sa atin na Apostle Paul. Inwardly, ang sabi, who is inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, which is the law, whose praise is not from men, but from God. So kapag tayo circumcised sa heart, we accept our Lord God Almighty, our Lord Jesus Christ, and we are circumcised, and then our praise is not from man, but from God. Hindi yung pinagmamalaki. Para sa atin sa Pilipinas, tuli ka na ba? Liligaw-ligaw ka sa ano ko, tuli ka na ba? Ganun doon sa atin, di ba? Kapag pumoporma yung binatilyo sa mga kababaihan doon, yung mga bata pa, ako hindi naman ako nasabihan ng ganun. Ikaw, poporma-porma ka, tuli ka na ba? So, yung mga tao sa atin tuloy, kala natin na ang pagtutuli na to ay just like nonsense, common lang, pero hindi nila alam, it is a biblical ito na merong principle patungkol sa covenant ng Diyos. Meron dito sa Bible na sinasabi sa Matthew 24:28. Alam nyo yung second coming ng Panginoon, may mga sign, wars, rumors of war, maglalabasan ng mga false prophets, false preacher, false pastors, puro false na yung lalabas eh. After the war, World War I, World War II, tandaan ninyo, diyan naglabasan ang maraming false pastors and false preachers, nagtatag na mga kanya-kanyang mga simbahan. Meron tinatawag na mga Russellites, yung mga Jehovah's Witness yan, Russellites ang tawag ron. Merong mga tinatawag na mga Unitarian. Si Jesus, siya na rin yung Ama, siya na rin yung Espiritu Santo. They're false gospels yung dala nila. At meron ng mga naglabasan. After World War II naman, marami na naglabasan ng mga kanya-kanyang... Tandaan nyo, kapag nagkakaroon ng war, lumalabas ang bagong religion. May lumalabas na doktrinang bago na nanggagaling sa kung saan nila hinuhugot. After ng World War II, kahit sa Pilipinas, di ba?
Ano nangyari? May mga naglabasan na dyan. Rizalista ginagawa ng Diyos si Jose Rizal. At hindi lang yon, marami ng mga religion nagtayo. Si Cristo, tao lang talaga yan. Although, nung araw pa yon, matagal na yung sinasabi ng mga ni Arius, yung panahon na yon, na si Athanasius ang defender ng Gospel of Holy Trinity. Si Arius naman, siya yung naniniwala siya na si Kristo ay lesser God lang. Bishop dati yun, ha. Bumaliktad. So dito kita natin na sa mga pangyayari na to sa panahon natin, ano ngayon ang lumalabas ng mga bagong religion? After ng tinatawag na 9/11, pagkatapos war in Iraq, war in Afghanistan, ano na ngayon naman naglalabas ang religion? Alam nyo kung ano? Meron tinatawag na these people are believing the UFO and mga aliens na yun ang paniniwala nila na ang Diyos, hindi yung nasa Bible. O either gamitin nila yung Bible, minimix nila ng kanilang voodoo preaching. At hindi lang yun. Ano yung mga naglalabasan ngayon? The worst ever religion that man invented ay ano? Science. Hindi nalalaman ng marami sa inyo na ang science ay isa ng form of religion. Ginagawa ng form of religion ng science at matagal na. Kaya meron silang tinatawag na scientific community. Lahat ng ginagawa nila ay by observing and then nagkakaroon na sila ng sarili nilang interpretation. When you observe and then nag-interpret ka na at ginawa mo ng batas yun sa loob ng isang community, especially scientific community, that's a religion na. Religion na yan. At they never mention the Bible. They're just mentioning their works, paperworks nila. That's a form of religion na. Kaya sabi ng Biblia sa Daniel, di ba? Yung mga tao, sasabihin nila ay ang Diyos na hindi nakilala ng kanilang mga ancestors. Ano yun? Science. Science is a new form of religion. Ang science. So dito makikita natin dito sa Matthew 24:28, for whatever the carcass is there, the eagles will be gathered together. Isa ito sa tinatawag na sign sa pagdating ni Jesus. One of the great sign. Anong kinalaman nito sa sign? Anong kinalaman nito sa pagdating ng Panginoon? Tatandaan natin, ang sabi rito ng Biblia. Etong carcass, for whatever the carcass there, the eagles will be gathered together. Sa Tagalog, kung saan daw merong bangkay o yung patay, carcass ang tawag ron eh. Doon nag-gather yung mga vulture. Eagle ang ginamit dito pero actually vulture. Sila yung umiikot sa impapawid. They're gathering together. Anong ibig sabihin nito? Ito isa sa mga prophecy ng Panginoon bago siya dumating. Na pag nangyari daw to, ito ba'y nangyari na? Ito ba'y mangyayari na? Unang-unang nangyari na to. Bigyan ko kayo ng lahat ng mga prophecy na nga sa Biblia ay tinatawag na meron siyang shadow from the Old Testament and then sa New Testament, the actual na nangyayari. Yung actuality nito, it's happening. Makikita niyo sa Genesis chapter 15 verse 8. Nung si Abraham, di ba? Inutusan siya ng Diyos na sabi ni Abraham, anong magiging palatandaan na mapapasa akin ang lupa na to? Yung Levant. Yung sinasabi ko sa inyo, sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos na yung binasa natin, from Egypt, and then Mount Sinai, and then Arabia, and then Iraq, and then Syria, and then Lebanon, parts of tinatawag na Turkey at Armenia. It's gonna be Abraham's
Mana, yung tinatawag na portion. Yung promised land sa kanya, that was the original plan ng Diyos, yung promised land na yun. Ang sabi ni Abraham, paano mapapasa akin to? Anong katibayan? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Bring me 3 heifer. Ayun yung heifer? Yung red, unblemished cow na 3 years old. And then 3 female goat. And then meron pa yung meron pang ibon na mga ganyan. So, 11 lahat na handog. Hatiin sa gitna. Yung ibon, hindi na. Inilagay ni Abraham doon sa altar. The same altar na Mount Moriah na i-offer niya in the future, si Isaac. Anong ibig sabihin nito? Sa Matthew 24 verse 28 and Genesis chapter 15 verse 8 hanggang 11, interconnected. Interconnected to. Bago ko sabihin yon, yung red heifers ay muling lumabas. Nawala na to, tandaan nyo. Nawala na tong red, perfect red ang color na cow. Alam nyo kung saan ang galing? Lumabas sa Texas, sa isang farm sa Texas. And then Jewish people, they bought it. And then these cows transported to Israel in Jerusalem noong September 20, 2022. Ayon sa Jerusalem Post, pinadala na nila ron. Because they were preparing for the second temple. O third temple. Pinadadami na nila ron. Yun ang ibig sabihin nun. Yung red heifers, gagawin kasi nilang handog yun. Yung mga Jew ngayon, modern Jew, yung mga modern Jewish people o Israelis, at mauulit yung kay Abraham. Yung tinatawag na for whatever carcasses is there, ito yung binabanggit, yung heifers na magiging carcasses. When the third temple ay na-build up na, naitayo na, ito na ang magiging counting natin. Sabi ng Biblia. Kapag nangyari yon, ang sabi, kasi sa panahon ni Abraham, yung mga vulture umiikot kasi dahil doon sa mga carcasses inihahandog niya sa Diyos. Binubugaw niya lang, di ba? Hanggang sa nakatulog siya, napanaginipan niya o nakita niya yung mga descendants niya 400 years magiging slave sa Egypt. Pagkatapos nakita ni Abraham yung isang malaking apoy na nasa parang kaldero, dumaan doon sa mga inoffer niya, nasunog at tinanggap ng Diyos. Doon nabuo yung covenant. It gonna happen again. Kapag nakita natin ito, na yung red heifers nila ay hinandog na sa second temple o saan man doon sa parte ng Wailing Wall ng Jerusalem, kahit wala pang temple, sa isang part doon, sa isang area doon, inihandog na. That's gonna be the counting. Yun na yung counting natin that Jesus Christ is coming very soon. And sabi ng Matthew chapter 24 verse 27, for as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be coming of the Son of Man. Yung kidlat mula sa east papunta sa west, so also will be coming of the Son of Man be. Alam nyo kung saan to nangyayari? Sa Mongolia. Marami ng beses yan. Yung lightning dumediretso doon, papunta doon sa Europe. West. Pinapractice na tayo, right? Ang bilis. Split seconds lang, nandun na kagad, nag-travel na kagad doon sa Europe. Marami yan. Makikita nyo sa NASA, sa mga National Aeronautics Space Administration, yung mga nakukuha nila na data. Doon malimit sa lugar na yon.
tinatawag na Himalayan Zen. Doon dumidiretso. Ibig sabihin, ganong kabilis, split seconds, na makakarating ang Panginoon, na walang anumang makakapigil pa. Pagdating ng Panginoon, ito isang prophecy ito. Hindi ito nadidiscover pa ng science o ng sino man. Makikita natin dito sa isa sa mga palatandaan, sapagkat si Jesus Christ, favorite niya ang Mount of Olives. Doon siya lagi nananalangin, naglalakad pagkatapos nilang mangaral sa mga tao. Doon sila nagpapahinga ng mga lagad niya. Doon siya gumagawa ng mga himala, doon nagpe-pray sa Mount of Olives. Makikita niyo yun sa John chapter 8 verse 1, Mark 14:26, Luke 22 verse 39, Mark 11 verse 1, Matthew 21 verse 1, Mark 13 verse 3. Bakit significant ito sa Panginoon? Bakit importante ito sa Panginoon, yung Mount of Olives? Mount of Olives. Because it was facing doon sa Eastern Jerusalem. Nakaharap. Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, kitang-kita niya. So meron itong kaugnayan sa 1,000 years millennial reign ni Jesus Christ. Yung Mount of Olives. Hindi ito nalalaman ng ibang maraming yung mga preachers sapagkat they all want to know, they all want to do is to collect money. Meron ngang ano dyan yung he was teaching yung mga end times, pero you have to register and pay. It's not supposed to happen. Alam natin, ang gumagawa lang nun ay mga evil people, greedy for money. Why you want people to pay sa ituturo mo na unang-una, false naman yung tinuturo, sisingilin mo pa yung mga tao. Sabi ni Jesus Christ, you receive it freely, give it freely. Yung aral tungkol sa message ng Panginoon. Ang Mount of Olives ay very significant kay Jesus Christ. Babalikan niya ang Mount of Olives, tandaan nyo. Yan ang unang-unang kauna-unahang tutuntungan niya ng kanyang mga paa. Mula sa langit na bumababa siya, ang Mount of Olives. Doon siya lalanding. Kasama niya yung mga thousands of angels at yung mga saints sa Mount of Olives. Tandaan nyo, only the Mount of Olives. Hindi sa St. Peter's Square. Hindi doon. Hindi kung saan-sang lugar. Hindi sa Mecca. Sa Mount of Olives. Doon bababa si Jesus Christ sa kanyang second coming. Yun ang unang tutuntungan niya ng paa. Ang Mount of Olives. Zechariah chapter 14 verse 4, sinabi ng Biblia, and in that day, His feet, si Jesus Christ, His feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two, from east to west. Pagbaba ng kanyang mga paa, magkakaroon ng split. Yung Mount of Olives, mahahati sa gitna. Making a very large valley, magkakaroon ng malaking valley. Half of the mountain shall move toward the north. At yung valley na yon, aatras at pupunta yung isa sa north, yung isa sa south. And half of it toward the south. And then, kapag nangyari yon, ang kasunod na sinasabi ni Zechariah, there will be no more night. No more nighttime, always light or daylight. Sa second coming niya, sa pagdating niya, wala nang dilim, walang nighttime. Alam niyo, sino sa inyo mga nakapunta na sa Alaska, sa Northern Hemisphere? Makikita nyo na kapag summer, hindi naman halos lumulubog yung araw, makikita nyo, nandun lang. So, ganun din. Ang isang liwanag ay nasa buong portion lang na yon.
walang gabi. Verse 8, ang sabi rito ng Zechariah chapter 14, verse 8, "And in that day it shall be that living water shall flow from Jerusalem." Yung valley na yon, and then yung Jerusalem, magkakaroon ng tinatawag na daloy ng tubig ron. Kasi mula sa paanan ng Panginoon, magkakaroon ng living water. Pagbaba niya, maahati yon, and then dadalo yung living water to Jerusalem. Yun ang water na nagbibigay ng buhay sa mga tao. Yun din ang sinabi ng Panginoon doon sa babae na nag-iigib ng tubig. Na yung living water, siya yung ihingi kapag malaman niya na siya yung living water talaga, si Jesus Christ ang pinagmumulan. At hindi lang yon, magkakaroon ng revival. Ang mga na-extinct na mga halaman, mga puno ay muling mabubuhay. Magiging parang Garden of Eden, which is the Bible said. Ibabalik ng Diyos ang Garden of Eden. Yung mga animals na matagal na extinct ay muling mabubuhay. Tulad dyan sa Book of Ezekiel. Yung mga dry bones ay muling magkakaroon ng buhay, ng laman, at sila babangon, symbolizing revival. Saan nangyayari ngayon sa mundo natin? Nakikita ninyo na ano na ngayon? Artificial intelligence controlled by man. Recently, meron ng robot na pwede mag-serve sa bahay mo sa halagang about $38,000 hanggang 60. Depende na yan. Sa susunod, magiging ano na yan, common, at makakatulong na rin sa pagbubuhat ng mga mabibigat, lalo na yung mga baldadong tao na mga Amerikano. So makikita natin na nandun na tayo. Ito ba'y part ng Yeah, part ito. Sabagat matatandaan ninyo, yung Antichrist, magkakaroon siya ng image, which is robot. Yung image niya. And he can speak and talk, and he can control anything. And then if he wants to bagsakan ng apoy yung isang tao, ay pababagsakan niya. Artificial intelligence yun. Which is, anong artificial intelligence? Na sinasamba ng mga tao, ng mga scientists, Si Sophia God. The God of knowledge, Sophia. You should know that. You should know by now. Yan ang Diyos ng scientific world. Sophia, God. Tandaan ninyo, ang mga Hudyo, they're looking for power, miracles. And but the Greeks, the Gentile people, they're looking for knowledge. They're worshiping knowledge. Human knowledge. At hindi lang yun. For them, knowledge is power. And power is knowledge. Pero sabi ni Jesus Christ, di ba sabi ng Biblia ni Apostle Paul, God will going to destroy the knowledge of the mga tao na yon, because yung tunay na knowledge ng Diyos ay ang knowledge saan? Sa katotohanan na si Jesus ang Savior ng ating kaluluwa. From our sins, siya ang ating tagatubos. Yung redemptive works niya natapos na. All we need to do is to accept Him and worship Him upang tayo ay makasama niya sa kaharian niya walang hanggan. At hindi lang yon, iparana sa atin ang millennial reign. Pagbaba natin dito na meron tayong glorified body. Mga kapatid, hintayin natin ang araw na yon. Habang naghihintay tayo sa malapit ng pagdating ng Panginoon, maging matatag tayo. Alam natin minsan, hindi natin gusto ang bawat isa sa atin. Hindi natin gusto ang isang bagay. Nasabi na ba natin, Panginoon, nawa ako'y iyong magustuhan sa ginagawa kong ito para sa iyo. At alam natin na ang Panginoon, lahat ng ating mga works na inilagay sa kanyang pangalan,
yung works na yon ay hindi masusunog kailanman. Sapagkat yun ang perfect na gawa na ginawa natin according sa pananampalataya natin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ito pong muli ang inyong kaibigan kapatid na si Brother Joe. At mabuhay kayong lahat. At yung mga nakikinig sa akin dito, kahit yung mga ilang mga tao na nasa US at Canada. God bless sa inyong lahat. At naway sa susunod pong muli, kayo po'y maka-tune in at makapag-subscribe. Ito yung kapatid na si Brother Joe. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen.